Pilipinas. Marami kami nang papag-usapan about her experiences. And syempre, yung experience ko na tumira sa ibang bansa, siya rin. Ang ibang bansa naman na yun ay ang Pilipinas. At si Eric, Frenchman, super cute, and one of my kuyas there. If you ask me about the things I won't forget about Casey, I would say first her laugh and her happiness, because I've never seen her mad at someone. I know that sometimes she's busy, but she's always laughing. Si Eric, yan ang lunch date ko. Marami akong natututunan sa kanya, marami siyang opinion sa mga bagay-bagay. Kaming magbabarkada dyan, magkakabarkada kami ni Nana Zane, ng iba naming friends na hindi nyo na-meet. Pero sobra siyang bait na tao na may respeto, malaking respeto sa babae. Mabait siyang kaibigan. At isa sa pinaka-close kong friend sa Paris, si Zane na galing naman sa Kuwait. There's a lot of cooking time, there's a lot of going to galleries, going to museums, walking around Paris. There was a time where she was in my place for 2-3 weeks, just writing emails and doing papers, and until 4 or 5 in the morning just working, no one talking to each other. With Zane and Laurence, nafe-feel mo talaga na importante ka sa buhay nila. And, syempre, importante din sila sa buhay mo. And, pag meron akong mga problema, sila yung tinatakbuhan ko. Pag merong paghihirap, sila yung tinatakbuhan ko. And vice versa. Ang nakikita ko sa mga kaibigan ko, at ang gusto ko rin sa kanila is, in their own ways, mga achiever kasi sila eh. Sobra silang friendly, open sa lahat ng kultura. Hindi sila judgmental. Masyado silang mabait. Case, you have meant the world to us here in Paris. We are going to miss you. Like, you cannot understand how much we are going to miss you. There's a definite void in our group, once you leave. However, we're going to see each other lots, whether it be in Manila, whether it be in Paris, or any other trip. It's always hard to cut this kind of relationship when it's beautiful, deep, sincere. And that's how I feel with Casey. Actually, she's my friend, or I don't know, maybe my little sister. I enjoy that kind of relationship with her. Casey, I love you, you know that. I'm gonna miss you, really. I realize every day how lucky I am to be your friend, and that I will never forget. We're gonna miss each other, we're gonna miss this life. But we know what's coming is much better and hopefully more exciting. Pero sa dami ng mga nakilala at naging kaibigan ko sa France, napaka-special ng naging friendship namin ng isang Pinay OFW doon na si Ate Leslie. Sa kanya, nakahanap ako hindi lang ng isang kaibigan, kundi isa ring kapamilya. Ang dami kong natututunan from yung kwento pa lang niya sa buhay niya. And nakatanggal din yun ng konting lungkot na pareho kaming nagkikwento about kung anong namimiss natin sa Pilipinas. And yun yung bonding namin. Kakilala kami ni Casey doon sa pinagtatrabahoan kong kaibigan niya, si Mademoiselle Zane. Birthday yun ni Zane. Pinakilala niya sa sabi ko, kung gano'n. Sabi nga sa akin ni Casey noong makin, ate, ang arte mo naman. Nagsimula na doon yung aming friendship ni Casey. Nung Mother's Day, wala yung mami ko doon. And wala yung mga anak ni Leslie doon. So, hindi ko alam kung anong sumanib sa akin or what, pero talagang hiningan ko siya ng date for Mother's Day. And nahihiya pa siya nung una, ayaw niya talaga. So, sabi ko, sige na, sino pa ba yung parang mag-aalaga sa'yo ng Mother's Day, ganyan. And yun, so, nag-agree naman siya. So, bumili kami ng cheap Chinese food. And doon kami kumain ng Chinese food together. Nag-Mother's Day date kami. And yun nga, sabi niya na parang pasalamat siya. And sana daw one day mag-meet kami ng mga anak niya. Sinasabihan mo ate sila, yung mga anak niya? Oo, Casey. Sinasabihan ko sila, magkano sila mabuti. Parang hindi naman sayang ang mga pinaghihirapan ko dito. Hindi kayo makapagtapos agad. At ako'y makauwi na rin. Yung tinatanong niya yung tungkol sa mga anak ko, yung buhay-buhay namin. Ang hirap ba yung isang taong napalapit na yung kalooban mo,
Yung bang talagang, sabihin na natin talagang minahal ko na siya bilang isang anak o kapatid. Siyempre, napakasakit. Parang ang hirap tanggapin, ganun. Kahit sa maiksing panahon ng pagkakakilala namin, talagang hindi ko siya malilimutan. Ate, gusto ko lang mag-thank you sa'yo. Thank you sa mga times na pinatawa mo ko. Dahil alam ko minsan malungkot dito. Siyempre tayo lang mag-isa. And salamat sa lahat ng kwento mo. Hindi mo alam kung gano'n nakatulong yon. And alam ko na mas worse yung situation mo kasi iniwan mo yung pamilya mo, 4 na anak mo. And alam ko mahirap ang 4 years, lalo na sa sitwasyon mo. Yung gusto ko lang mag-thank you at sabihin sa'yo na sobrang nai-inspire mo ako dahil dun sa lahat ng napagdaanan mo dito na napapagdaanan din ng ibang Pinoy. Sobrang gusto ko lang mag-thank you sa'yo sa pagtulong sa pag-empake. At tuwing meron akong ipapadala sa Pilipinas, hindi ko kaya yun mag-isa. Salamat din ate sa pag-share ng buhay mo sa akin. Lahat ng mga hindi mo tinatago. Ilak na ako na bato. Salamat ate sa lahat. Dapat mo pasalamat sa iyo. Eh, kung makita ko yung mga anak ninyo na halos araw-araw mo kinikwento sa akin pag nagkikita tayo, may message ka ba na gusto mong sabihin ko sa kanila kung if ever mang magkita kami? Parating mo na sa kanila na pag-aayos kita sa kanilang pag-aaral, magsikap. Gusto ko din naman silang makita pag nakatapos na ng pag-aaral, masaya na ako. Mag-iingat ka, mag-ahay ako para sa kanila at ikwento ko yung buhay mo dito at kung anong klase kang tao, ate ha. Thank you, ate, sa lahat. Ang Paris, hindi kompleto kung wala ka. Ilang years ka pa? Pag nakatapos na yung ano. Mga 7 years pa ba yun? Mag-iingat ka, okay ka. Kaya mo yan, ate. Thank you, Casey. Babalik ako, ha? Babalik ako. You have my heart, and we'll never be worlds apart.